Magandang araw. Pag nakagat ka ng aso, automatic ma-injeksyonan ka agad ng anti-rabies vaccine. Sa mga studies at aklat, ang aso pag ma-observe ng 10 days healthy, hindi kailangan ang anti-rabies vaccine. Sa mga aklat at sa mga world nga recommendation, hindi kailangan. Ipakita ko sa inyo sa aklat namin na hindi kailangan injeksyonan ng anti-rabies ang tao. Ito ang aklat sa Boston Textbook of Surgery 20th edition. Dito napakita sa aklat na ito, page 538. Ito sa may underline, no? A bite from a healthy apparent domestic animal does not require prophylaxis if the animal can be observed for 10 days. Ito sa Google, sa CDC, if you were bitten by a cat, dog, or ferret that appeared healthy at the times you were bitten, it can be confined by its owner for 10 days and observed. No anti-rabies prophylaxis is needed. No person in the United States has ever contracted. Ang mali sa mga tao, natakot sila. If you read the book sa anti-rabies treatment or dog bite, yun ang panimuno sa pag-treatment na hindi tayo nag-treat dahil sa takot, kung di sa tama. Kaya pag ang aso healthy, hindi mo ka pag-category na level 1, 2, 3, kaya hindi yun. Ang ginakategory lang yung ang may mga rabies. Ang first mo dalhin mo yung aso mo sa veterinarian if the dog is healthy or not, and if the doctor of veterinary medicine diagnose niya na healthy ang aso, they do not recommend anti-rabies vaccine also, unless nga siguro hindi siya matalino na bitmin. Kaya ang dito sa mga studies at sa book, hindi kailangan. Kung magnegosyo tayo ng anti-rabies, medyo isip-isipin man natin na mahal ang anti-rabies. Hindi kailangan, wag mong injection, recommend. Tapos may ang mga gina-injection na anti-rabies vaccine, they are also rabies pero na de-attenuated lang or nawala na ang mga powers na sa mga vaccine. Kani pag pag mas maganda mag-isip-isip kung mapabaksin. Kasi dito ngayon may pasyente ako natatakot sa kagat ng aso kahit ang aso normal. Thank you. Pag nag-injection tayo ng anti-rabies, wala bang risgo? Ang anti-rabies vaccine, pag may risgo pag mag-injection tayo ng anti-rabies vaccine, pag ibig sabihin na vaccine, hindi naman yung hindi naman yun totally na hindi risgo Ang ina-injection sa iyo actually rabies yun na virus, kaya lang medyo na de-attenuated or wala na ng visa, pero hindi yun perfect. Pero sa mga rabies vaccine, ang studies more than 10 years na, kaya medyo na-establish na safe. Kasi bihira na lang ang nagkakomplikasyon. Pero sa mga bagong sakit, talagang may risgo. Marami na tayong nakita na matay dyan sa mga vaccine na iba COVID, dengue. Kasi hindi pa na-establish na safe sila Pero ang anti-rabies vaccines, safe yon. Pero it does not mean na zero ang
zero ang komplikasyon, hindi ka meningitis ano da. Kasi may mga tao sa milyon ng bakunahan, meron talagang isa na exempted na hindi na akala mo okay ka, hindi. Kaya kung hindi kailangan ng anti-rabies vaccine, mag-pray ka na, bigyan ka ng doktor na marunong maggamot sa iyo kasi parang ngayon left and right na ang pag-injection, tapos libo-libo pang bili. Kaya dapat i-reviewon yun at kung ano ang dapat, hindi na ang tao pagastusan mo ng libo, risko pa. No, dapat pag-isipan natin kung ano ang magandang gawin ba. At mag-pray, ha? Sige, salamat. Sa mga aklat ng mga tungkol sa bite ng mga animals, ang precept nila, or what they call this, ang start pa lang si statement nila, gumagamot tayo sa tama, hindi sa takot. Kasi dahil sa mga advertisement yun ng rabies, ng ganon, ang mga tao natatakot na. Kaya mapa-injection na lang. Pero sa totoo lang, hindi tayo nagagamot sa takot, kundi sa tama. Kaya minsan, siyempre marketing, takutin mo ang tao para mapa-injection eh. Kawawa tao. Parang gira ba? Gira sa Israel ba? Yung tao, ang civilian kawawa, pero ang sundalo kawawa, ang nanalo. Yun ang politiko at ang yung leader na, sige, away kayo, pero ang kawawa, soldado at civilian. Kaya man siguro ng rabies. Marketing ka na. The world of medical Marketing ka na, tapos takutin mong tao. Wag ka lang magalit sa akin, ha. Para sa ang tama lang gawin natin, hindi na. Ipo sa akin.